Yung gamble, no? Oo. A quick 2 points. Esplana losing the handle to Benk. Makes spins, scores! 4 quick points, has cut down his lead to just 4. Niya ito. Eric Benk, hook shot, wala. Alvarado! Naku, hindi kika-count ng referee. And he will foul out of the ball game. At matatawagan pa ata siya ng technical. Oo, matatawagan siya ng technical. Foul out of the ball game. Not counted pa yung follow-up niyang yon. 5 seconds to shoot. Castillo's open. From long distance. That's a big one from PLDT range. And Mr. Oscar Reyes ng Shell is so happy with the shot. Pumunta pa yan all the way from Manila to Cebu. Rubiz, pass block! Benji Paras saving the day. Pangalawang beses na ginagawa ni Benji yan. In game number 2, kung maalala nyo, Rene Alforque shot a desperation 3-point shot to make sure na hindi papasok, to send the game into overtime. Sinong sumapalpal? Yan ding mamang yan si Benji Paras. Grabe effort dito ni Benji to think nanggagaling sa loob yan dahil ang tao niya si Eric Menk. Hinahabol niya yung mga maliliit na gwardiya sa labas para supalpalin yung tira nila. Yeah. They go to Menk. Ayan, sinupalpal ni Benji. Chris Jackson has it. Chris Jackson spotting Benji Paras. Benji Paras will take this home with a slam. And the lead is down to a single point. That's the height. Double team na dumating. Curling. Umasa kay Pablo. Plus one. Etong Shell nakakakita ng malaking butas. At tingnan natin ang reaction ng Tanduay dito sa play na ito. Pero ibang ikinikilos ito. Ito si Jerry Esplana. Yung experience ng point guard. Tingnan mo kung sino hahanapin. Ayun, si Vic Pablo. Pero meron din problema. Tanduay defense, when they double team, they do not cover the baseline. Butas yung kanilang baseline pagka double team. Si Paras kanina, ginawa na rin yan. Pablo, ginawa na. At ngayon, si Jerry Esplana naman. Ang kanyang competition sa PBL. Humiti si Chris Jackson. Plus one. Para kay Chris Jackson. Babalikan natin si Chris Jackson. Maraming mga nagsasabi na si Chris Jackson, lalo na si Perry Ronquillo, sinasabi niya, ito ang heart and soul ng kupunan ng Shell. Pablo, attacking Alvarado, parehong merong 5 yan. Chris Jackson, ball away, Pablo! Chris Jackson! What a game by Chris Jackson. Stonewall has come to play not only on defense, but on offense as well. 8 points. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Ito ang masakit sa basketball. May mga aksidente talaga na nangyayari, no? Yung maiwasan. Like what happened before the quarter ended. Tinamaan po si Noy Castillo ng matalim na kuko ni Alvarado na ngayon mukhang magre-require ng stitches. Malaking bagay yung Castillo sa laro. Nakupunan ng Shell. Si Castillo, meron 10 points in the ball game. Yes, malaking bagay dahil isa siya sa mga options ni Benji Paras. Every time he gets double team, he looks for Noy Castillo. So malaking bagay mawawala sa kanya. Vic Pablo, nasa loob na. June Marsan, nasa loob na rin. Ito, ang payoff period. Tandaan po ninyo that the series is tied at 1 game apiece. At nandito ho tayo sa Ormoc City sa game number 3. Eric Menk. Ulitin. Foul ang itatawag, June Marsan. Pinanggan ang slightly ni June Marsan, no? Para lang baguhin ang direksyon ng tira ni Eric Menk. At sabi ni De Leon, foul na yun dahil hindi mo na nirespeto yung teritoryo ni Eric Menk. Ito, Eric Menk pa rin, nagdadala sa team ng Tanduay consistently for the last 3 games hanggang ngayon po. Ayan, picture of consistency. Ika nga, tawag natin niya kay Eric Menk, si Major Payne. At itong si Eric Menk, numbers niya, nakita nyo, 31 puntos. Doong rebounds niya, hindi ganun kalaki ngayon. Hindi ganun kalaki, 8 rebounds. Parang ordinaryo lang sa kanya dahil pag sinasama natin si Eric Menk, 20 rebounds at tinitignan mo sa kanya on a per game basis. Pero kung titignan mo yung 8 rebounds sa regular standards natin, marami-rami na yan. Kaya lang, for Eric Menk, medyo maliit pa ang 8 rebounds. And to think si Eric Menk, nung start ng McDonald's PBL Filipino Cup, marami nagsasabi, wala, mukhang hype lang to. Baka masyadong magaang ang kanyang competition sa PBL. Humiti si Chris Jackson. Plus one para kay Chris Jackson. Babalikan natin si Chris Jackson.
maraming mga nagsasabi na si Chris Jackson, lalo na si Perry Ronquillo, sinasabi niya, ito ang heart and soul ng kupunan ng Shell. Yung ginagawa niya, hindi mo makikita sa stats yan. Rarely mong makikita sa mga highlight plays natin. Pero yung kanyang impact na ginagawa sa team, more than highlights yun. Eh, yun lang ginawa niyang yun. Ano? Alam niyang laruin ang mga malalaking tao. No? He knows how to play against the big men. Yan ang maganda rito kay Chris Jackson. Kahit hindi siya ganun kalaki. Si Castillo daw okay and all set to come back. Slight, meron daw cut pala on his right eyebrow. Oo. Ay, madugo talaga yung mga cut na ganyan. Pero yun. And Major Payne has 34 painful points dito sa labang ito. At saka maganda dito kay Eric Ment. He's making those points from all over the court. Hindi lang sa loob at labas yan. Yes, Mga Plana. puntos. Yung kanyang fall away, hindi pumasok. 6-point lead. Tanduay, mukhang going in for a kill. Kayo, so wala. Malbog ang bola sa ibabaw. Chris Jackson. Yan ang wala sa Shell actually. No? Yung speed ng Tanduay pagkababaan ng bola. Kaya talagang komplikado silang tumigil. Ako, pasa. Malamig pa si Victor Pablo carrying 5 personal fouls. Ang bigat nun, no? 5 fouls mo. At the same time, papasok ka ng malamig. Foul tatawag kay Chris Jackson. And Tanduay now moving well. Alam nila, ito yung pagkakataon para iligpit itong Shell. If they don't do it now, palagay ko, hindi nila magagawa yan. Mamaya, lalo na pagdikit going to the last 2 minutes. Yes, at alam mo, nagkaroon pa ng kumpiyansa dito itong Shell with that win dun sa huli. At naididikit na nila yung mga scores. But this time, Tanduay is threatening to pull away again in the fourth quarter. 4 of 8 si Sunny Alvarado. Meron siyang 12 points in this ball game. Siya ngayon ang nagdadala ng rebounding, no? Yung brunt ng rebounding ay naki Sunny Alvarado, who has pulled down a total of 14 rebounds. Yun ang maganda dito sa dalawang to, sa pares ni Menk at saka ni Alvarado. Nagpapalitan sila ng scoring and rebounding responsibilities. Marsan, slashing. Yan ang specialty niya. Ayun, slasher talaga yan. Saka meron siyang deceptive na quickness, no? Meron siyang speed. Hindi lang natin nakikita dahil akala natin walang kilos. Bigyan mo ng bola niyan, hindi mo aabutan niya. Makikita mo lang yung etiketa ng t-shirt niya. Yung maganda sa kanya, he always goes strong to the basket. Ayun, may foul, no? Natawagan ng foul doon si Jun Marsan. At yung respeto ni Jun Marsan at ang respeto ni Al Francis Chua kay Jun Marsan. Bumagsak itong si Eric Menk. Napatungan ni Jun Marsan. Nag-apologize si Jun Marsan kay Eric Menk. Si Al Francis Chua naman, tinapik sa ulo si Jun Marsan. Alam nila, pag nakakakita sila ng tunay na on the ball, no? Hindi yung mga play na nakakasakit. Yung intention, alam naman talaga ng mga nakakaintindi kung ano intention ng isang player. Alvarado. Setting up Gayoso. Short. Rebound Marsan. What a game we're seeing dito po sa Ormoc City. Sabi nga nila, money's worth ito. Oo, napakaswerte ng mga kaibigan po natin dito sa Ormoc City. Makakita ng isang ganitong laro. Quick turn. And the lead is down to 3 points. Jason Webb. That's a crucial basket there by Vic Pablo dahil yung Tanduay nagtetreten na mag-pull away again. Pero sinira na naman ni Vic yung kanilang momentum. 8 seconds to shoot. Ano gagawin ni Alvarado sa bola? Tagal ng bola sa kamay niya. They go to Menk. Ayan, sinupalpal ni Benji. Chris Jackson has it. Chris Jackson spotting Benji Paras. Benji Paras will take this home with a slam. And the lead is down to a single point. Dito po sa Ormoc City. 67-66. 9 minutes and 3 seconds left in the ball game. Motoline, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Konting break dito at it's an opportunity for us to take a look at our Kodak unguarded shot. Sino ba naman hindi maiiyak doon sa nangyari sa kanya dito? May mga foul na kanina na ang feeling niya hindi dapat foul. But again, breaks of the game. Wala tayong magagawa. At yun po ang ating Kodak Gold unguarded shot. At ano nga yung sinasabi ko kanina pang ibibitin natin? Baka may makalimutan pa ako di pa kita sinusumbong sa asawa mo. Alam niyo to si Commissioner? Natutulog to ng may katabing iba. Meron ba? Katabi niya yung tennis racket niya. Hindi ko malaman. Gabing-gabi na kahapon, yakap-yakap pa yung raketa niya. 67-66. Long pass.
Oh, low pass nga. Tulong, ika nga, yung pasang yun, sure two-pointer, nawala po. Sa tennis, ang tawag doon, unforced error. Unforced error, yun, tama ka ron. Andun na no? Nag-iintay na lang yung 2 puntos Umangat ang laro ng Shell ngayon, yung kanilang intensity level, nararamdaman mo tumataas. Ayun ang bola. Again, Chris Jackson making that play happen. Alvarado picking up foul number 5. Kanina ang akala natin na maka-foul trouble dito si Benji Paras, pero inunahan pa siya ngayon ni Sunny Alvarado who has now 5 fouls. Ang tingin pa natin doon sa huling foul niya yun, medyo useless na yun, nasa backcourt, no? Tsaka walang purpose. Dito natin testing si Sunny Alvarado. Gano'n siya ka-ready for the PBA pressure cooker. Hindi natin siya natin-testing. Ngayon natin siya nakita. First time sa ngayon, masusubukan talaga. Pablo, attacking Alvarado. Parehong merong 5 yan. Chris Jackson. Ball away. Pabago! Chris Jackson! What a game by Chris Jackson. Stonewall has come to play not only on defense, but on offense as well. 8 points. 9 rebounds para kay Stonewall. Plus good defense against Sunny Alvarado. Supalpal si Jason. Bola na ako ni Jun Marsan. Up by a point. Marsan to Santos. Tumigil. Binigay kay Pablo. Block! What play nakikita natin dito sa stretch na to. Anton Hos. Has the wise thing. Tigil ang bola. Well, Romel Santos doon sa instance na yun, parang nawala ng kumpiyansa sa sarili. Chose to pass, but yun, Panira na nakita na, nasupalpal na ni Bobby And Jose. again, a steal. Loose ball foul pa. So double black eye ang itatawag dito kay Bobby Jose. Tinamaan yata sa uso si Bobby Jose, nasungkitin niya. And Jun Marsan again, the spark. Tawag na lang na dito, the spark plug. Well, ito, may mukhang may tama rin dito si Bobby Jose sa mukha. Sinecheck ng fit physician ng sa kanang trainer ng Tanduay. Si Bobby Jose still down and might have suffered a busted lip. Mukhang matindi talaga itong larong ito. Parang yung nakita kong laro doon sa NBA, puro stitches, ha? Oo, si Al Malone yun. Pero yung inaasinta niya talaga. Dito, hindi po nagkasadyaan yan. At ito ang action brought to you by Smart Go GSM. Sets you free. Papanda ni Chris Jackson. At sa seryeng ito, itong si Chris Jackson. Actually, sa whole McDonald's PBA All-Filipino Cup, itong si Chris Jackson talaga ang backbone nitong kupunan na ito. That's the block nitong si Bobby Jose. Pero hindi makakapag-convert ang Tanduay dito sa play na ito. So they're down by a point, 68-67. Mga kapatid, kapit. Uminom ng malamig na tubig. Ay, nako. Coming to you on a slightly delayed basis, pero sisiguraduhin namin worth the wait itong laban na ito. Pagdating po sa supalpalan, ayan, pareho silang may 4 blocks. Parehas na parehas. At nakita natin yung tira ni Jackson kanina. Hirap nun, ha? Nasa side siya, pinabanda pa niya. Napakahirap tumira ng banda dun sa may gilid na yon. Steady talaga, no? Yung ibang klaseng leader si Chris Jackson, no? Kung bibili ka ng leader, meron mga vocal leader, and meron mga guys who lead by example. Si Chris Jackson both, Yes, at lamang na ang Shell by 1 point ngayon. Meron lang po tayong 7 minutes. Pablo setting up Paras. Santos. 3 seconds to shoot. Tumira. Foul tatawag. Jason Webb. Ito ang gusto ko makita sa Tanduay. How they react to pressure situations such as this. 1 point lead ang lamang ng Shell. 7 minutes remaining in the ballgame. Ang problema lang ng Tanduay pagka ganito sitwasyon, sometimes they misjudge certain situations. Kamukha nung foul kanina ni Sunny Alvarado, na misjudge na. Hindi na kailangan paulin yun. And this time, ito namang si Romel Santos, who's not a real threat on offense, and final pa in the act of shooting. Nakakatawa yung mga sinabi ni Al Francis Chua right after nung game number 2. No? Sabi niya dito, tukot. Actually, what we planned talagang natupad lahat. Hindi lang namin bigla, no? Yung mag-turnover sila at mamasa sa kalaban. Ngayon, hindi sila namamasa sa kalaban. Hindi daw nila planado yun.
So may mga pagkakamali silang nagawa. At saka sinasabi niya yung mga mistakes na kinukumit nila talagang mga pang-elementary, pang-kindergarten. Dito dapat nila ma-check yan, lalo na sa championship na ganitong klase. Isa pa nga palang nakita natin dito, Jerry Esplana on the bench. So well-rested siya mamaya pagpasok niya. Sidestepping move. Ako si Eric Meng going to his left. Hindi mo alam kung alin ang strong side eh. Ayan ang pinakamalaking problema. The biggest thorn on the Shell side, Eric Meng. Isolation, ano? May success sila dito kanina. But not this time. Bola pa rin po ng Shell. 6 seconds lang sa shot clock, so meron 6 seconds lang. Shell up by a point in the ball game. Alforque, Ruby, Meng, Alvarado, Cantonhos. Cantonhos, Alvarado, Meng playing without relief in this ball game. Nakita natin itong 5 ng Shell dito. This could be the best 5, no? That Coach Perry Ronquillo would want to finish with. Ayun! Ano nga sinasabi mo? And Victor Pablo, siya lang ang tumitira ng ganong katalim na pabanda. Wala akong nakita sa history ng PBA na ganong katalim bumanda. Si Coach Alchua, pinasok na to si Jomer Ruby. Walang takot dyan. Walang takot yan, pero In judgment lang. pagdating ng experience naman sa ganitong sitwasyon, pwede kayang pagkatiwalaan to si Jomer Ruby. And a 3-point lead para sa Shell. Ito ang true test para sa Tanduay. Ayan, yung mismatch sa height. Yung double team na dumating. Curling. Umasa kay Pablo. Plus one! Itong Shell nakakakita ng malaking butas. At tingnan natin ang reaction ng Tanduay dito sa play na ito. Pero ibang ikinikilos ito. Ito si Jerry Esplana. Yung experience ng point guard. Tingnan mo kung sino hahanapin. Ayun, si Vic Pablo. Pero meron din problema. Tanduay defense, when they double team, they do not cover the baseline. Butas yung kanilang baseline pagka double team. Si Paras kanina, ginawa na rin yan. Pablo, ginawa na. At ngayon, si Jerry Esplana naman. Nahanapan ni Perry Ronquillo ng lulusutan. Yes. Yung depensa ng Tanduay na kanina mukhang napakahigpit. So merong konting, may konting crack dun sa defense nila towards the baseline whenever they double team. Pablo nailing his 3-point play. And it's a 6-point lead. Ito, ang Tanduay hindi pa nalagay sa ganitong sitwasyon. Fourth quarter at hindi sila ang lamang. Ang lamang ang kanilang kalaban. Ito yung sinasabi natin, no? The lack of a true point guard will hurt Tanduay in the long run. Lalo na sa ganitong serye. Kita mo si Jerry Esplana, pwede niyo kontrolin yung tempo ng ball game. Titignan niyo yung shot clock, kung sino pagpapasaan na tama. Dito, tumatawid pa lang ng bola, namumutla na yung mga gwardya ng Tanduay doon sa last play. Well, binalik na ulit si Jason Webb dito, tsaka si JV Gayoso They need them. to help out doon sa eksaktong sinabi mong yun na problema nila. Ayun, Eric Meng pa rin. Talagang when the chips are down, they go to major pain. Kung magtatanong ka ng pressure player, walang kaduda-duda. Ito, alam na eh. Eric Meng, pressure player. Ilang championship doon sa BBL? Hindi ko na mabilang eh. Hindi na magkasya. Ayun. 7 yata. Yung Tanduay team, ano? Oo, Pero 10 Eric Meng diretso. was in 3 of them. At saka 3 beses naman MVP ng BBL. Kaya alam niya na. Kontik nang makalason uli. Looking for a 3-point play itong si Victor Pablo. He will report to the free throw line and give back the 6-point lead kung may papasok niya. But not before this timeout. Mga kapatid, ito po ang kainitan ng McDonald's PBA All Filipino Cup Finals Game number 3 sa Ormoc City Superdome. Bounce back into the game with Dunkin' Donuts. Sounds good. Tastes even better. And the only guy that has been keeping itong Tanduay close is Major Payne. Doing it all. Inside, outside. This one sniping from the outside. Konting hakbang lamang pamula sa 3-point line. 38 points, 7 rebounds. Tingnan mo yung free throws. 13 of 14. Oo, very consistent talaga to si Eric Meng. At dun sa rebounding, kahit bumaba ng konti yung kanyang production dyan sa rebounding, made up for naman by Sunny Alvarado, no, sa rebounding end. Pero namimiss talaga nila dito si Pido Harencio from the point guard position. Ano? Isang magdadala, magdedirect dito sa Tanduay team at yung leadership din ni Pido Harencio na hindi pinakinabangan masyado ngayong larong ito. Pinasok si Pido Harencio dito. Wala pa atang 2 minuto. Tandaan po ninyo, si Pido Harencio dumating dito in pain. No? Talagang binibigyan siya ng therapy nung
therapist ng kupunan ng Tanduay, up to a 6-point lead. But nowhere to be seen si Pidong Renzo. Iniinda niya ang sakit ng kanyang kanang hita. 6 na po ang lamang at we have to congratulate this early. Hindi naman dahil sa alam na natin o may mga alam na natin resulta rito, pero yung nasabi mo kanina kasama ang Chino, yung foul situation para dito sa Shell, na it-turn into a blessing ng Shell team. Coach Perry Ronquillo making a good move of rotating his people despite the foul trouble. So that's a good job there by Perry Ronquillo. Ayan, foul trouble si Benji Paras. Pero nasa 4th quarter na po tayo at 4 minutes 37 seconds left na lang. Mukhang pwede nang isugal ni Perry Ronquillo. Kumbaga sa boxing, isa't isa yan. Bahala na kung anong mangyayari dito. 6-point lead para sa Shell. And Alvarado has been failing miserably from the free throw line. 5 of 10 from the 4.5 meter line. Itong si Alvarado making good doon sa kanyang second free throw lang. Pwede kaya parang napagod na rin dito itong Tanduay, no? Oy, na-traveling pa si Jerry Esplana. Pangatlong traveling call on Jerry Esplana. Yung ginagawa kasi ni Jerry Esplana pag bumubuelo siya, no, yung kanyang lead leg na nagiging pivot niya. Kaya ito nakaka-reverse pivot ng mabilis eh. Yung lead leg niya, ang problema pag tumigil siya, naaangat niya na eh. Naaangat. No? Yung referee, nakikita rin yung kanyang instability sa kanyang pwestong yun. Tawagan ng foul, sino? Jerry Esplana, I think. Oh, sinalya niya si JV Gayoso, cutting to the basket. Ito po si Mr. Miguel Cu. And he is the EVP ng Tanduay. Siya ang nagre-represent sa mga Tan sa ball game na ito dahil wala yung kaibigan natin, si Bugoy, si Bong Tan. Alam po, gusto niya mapapunta dito pero siyempre merong ibang mga business endeavors yan. At saka siyempre yung safety ng kanyang pag-travel. So si Bong kung nanonood, well, palagay ko, alam niya na yung resulta ng panoorin niya ito. Eric Beck, hook shot, wala. Alvarado! Naku, hindi kika-count ng referee. And he will foul out of the ball game. At matatawagan pa ata siya ng technical. Oo, matatawagan siya ng technical. Foul out of the ball game. Not counted pa yung follow-up niyang yun. At yung Tanduay Gold's chances of taking a 2-1 lead, malaki ang ikinawala doon sa pagkaka-foul out nitong si Sunny Alvarado. Si Sunny Alvarado fouls out, 14 points, 14 rebounds. Ngayon, Eric Menk will really have to take over. Eric Menk is going to be the main man but he has to get some support from his teammates. Lalo't wala na nga itong si Sunny Alvarado. Uy, malaking development yung pagkawala ni Sunny Alvarado. Dito natin makikita kung si Major Payne is a leader. No? Pwede natin sabihin, he can lead by example. Pero ang kailangan dito ng Tanduay, yung vocal leader. Yung magpapaalala sa kanila na mayroon pang oras, hindi tayo kailangan mag-rush ng shots natin, kailangan natin ng composure natin. Tayo pa rin ang paborito sa sharing ito. Yun ang hinahanap ngayon ng Tanduay. Jason Webb could be it, no? Siya yung point guard. Siya na yung pinaka-logical choice. Yun nga. At actually, JB Gayoso, to a certain Another extent, guy. can also do that. But alam mo, problema ngayon talaga. Nasanay sila. Nasanay itong Tanduay team. 48 minutes kung maglaro yung dalawa, Sunny Alvarado at saka si Eric Menk. And this is the first time, I think, na magtatapos sila dito sa series na ito na wala sa loob si Sunny Alvarado pagdating ng 4th quarter. Jackson missing the first, missing the second. Itong guy na to, kailangan natin bigyan ng papuri dito. Chris Cantonhos. Steady. At yung yung rebounding na wala kay Eric Menk, sinambut niya rin. Yes, at silent operator din to si Chris Cantonhos ngayon. Ayan na. Ito, mabigat na matchup na kay Chris Jackson. Si Eric Menk pumasa kay Cantonhos. Cantonhos sa ilalim. Cantonhos pinilit ang tira, wala. Jason Webb pinilit din ang tira, wala. Ayan ang pagkakataranta ng Tanduay sa offensive set. Yung sinasabi mo, looking for somebody who can direct the offense for Tanduay. Ito si Jerry Esplana. How they wished they had another Jerry Esplana. Oh, yes. Maghanap sila ng load. Pero swerte ang Tanduay, hindi nakakapag-convert ang Shell sa last 2 plays. Yung isa, yung dalawang free throws, itong si Chris Jackson. Tatawagan na ng foul si Chris Jackson.
Ayun pa, nakita natin doon si Bobby Jose, no, willing to take the risk, ano, on offense. Dinadala niya rin ang trying to take this team, no, into a better position siguro. Pero itong ano talaga, pagkawala siguro ni Pido at saka yung match-up pa niya with Jerry Esplana, just in case he is there, could have helped this team a lot. Mabigat yung Pido Harencio yung pagkawala nun sa game nito. Eric Meng, near flawless free throw shooting. 14 of 15. And this Pido Harencio, nakita nyo, mugto pa yung mata niya. Hindi yan, may halos hindi pinagpawisan niya kanina. Ipinasok ng panandalian. Dito nila hinahanap yung kanyang sniping from the outside. And of course, ang sinasabi mong leadership niya, alam mo kung anong abilities ito dahil naging player mo to nung nagsimula ka sa PBA nung 1990. Yes. Almost a turnover, Jason Webb doing his stuff, no, dun sa pagbabader ng bola. Yes, coach. Nagpo-full court press na itong Tanduay, no? And ito nakikita natin, it's a trapping full court press, but ito kontrolado pa rin ni Jerry Esplana itong larong ito pagdating sa offense. Iba talaga yung meron kang kargadang katulad dito si Jerry Esplana. Kanta pa ng ikot ng bola ng Shell. They set up Pablo. 5 seconds to shoot. Castillo's open. From long distance! That's a big one from PLDD range. And Mr. Oscar Reyes ng Shell is so happy with the shot. Pumunta pa yan all the way from Manila to Cebu. Tumawid ng Ormoc just to be with his team. That's a very big shot. Napakalaking puntos, napakalaking basket doon. They go to Major Payne. Caged. Nakakuha ni Bobby Jose. Good break. Nakita mo kung paano na kinulong si Major Payne doon? Talagang nilagay nila sa kulungan. At kung di ako nang kakamali, ito si Major Payne is close to his career high dito sa larong ito. Si Major Payne has 38 points. Jerry Esplana using much time off the clock. Pumihit! Wala! Rebound kinuha ni Jason Webb. Tingnan natin ang diskarte. Ito, hanapin ulit si Major Payne. We expect a double team right here. Ayun na yung double team, nagkamali. Natatawagan ng foul si JD Gayoso. 81-76. Kasama Chino, yan na yung sinasabi natin, misjudging the situation, ano, or judgment problem with Tanduay in this situation. The last 2 minutes is brought to you by Winston. Now, in an international pack. Mabigat coach yun, at saka ang Tanduay, hindi sanay ng sila ang naghahabol. Sanay na sila ang hinahabol. Kaya nga nasabi natin kanina, hindi pa natin nakita itong Tanduay na sa ganitong sitwasyon. They always feel comfortable leading. Motoline, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. At tahimik yung ibang mga tao, tahimik yung mga malamang mga fans ng Tanduay dito. At ito po ang ating McDonald's Family of the Day, ang Mascareñas family. Si Father na si Pan, si Mother, si Marisa, at ang mga anak na sina Mariel at Michelle from Ormoc City. At sila po ay makakatanggap ng mga gift packs from McDonald's. Ito po ang game number 3 ng McDonald's PBA All Filipino Cup. At ang kupunan ng Shell sa threshold of winning game number 3. Ayan na. Isa pa, pasa. Gayoso, dalawang tira. Eric Meng, talagang still flowing, no? Talagang papakamatay pa rin. At napilipit ata ang paa ni Eric Meng. Pero dalawang tinira doon ni JV Gayoso. Again, medyo malayo yata sa target, no? Yung mga tira ni JV Gayoso, parang nagmamadali siya ron. Could have waited for Eric Meng to get into position at mag-umpisa sila ng opensa with the ball in Eric Meng's hands. Si Alforque nasa free throw line. Crucial free throw shots. Pero pinaka-crucial na shot dito. And the rookie feeling the pressure. Kita mo, yung mga players ng Tanduay, may hindi na nakalapit kay Alforque, no, to encourage him to make the second shot. Nakakaramdam na ng daga. He makes the second free throw. Hindi mo masisisi, no? Rookie team. Bago dito, Pablo. Almost a turnover. Benji para, saves it.
Balik kay Pablo. Excellent ball rotation. Yun yung composure. Ayun yung experience ni Vic Pablo at experience din ni Benji Paras coming out. Yung iba yun, ititira na yun eh. Pagmamadali yun. Ginamit ang oras. Bingo! Para kay Victor Pablo. 85-77. Looking good ang kupunan ng Shell dito sa game number 3 with a minute and 11 seconds left. Ormoc City, celebration dito para hong fiesta. Lalo na sa labas. Sa 85-77, babalik po tayo. Odyssey, the #1 music store. 85-77 po ang ating score. Ormoc City dumarating sa inyo on a slightly delayed basis. Chino Trinidad po kasama si Coach Yang Giao sa game number 3 ng ating McDonald's PBA All-Filipino Cup. Alforque spotting up. Wala. Yan na kasi shots eh. Yan ang sinasabi ni Ed na larong Bisaya. Bahala na kamudiha. Bahala. Kung makashoot o hindi. Wala silang option. Kailangan na nilang magmadali rito. Pero tama rin yung gamble, no? Oo. Quick 2 points. Esplana, losing the handle. To Bank, makes spins, scores! 4 quick points, has cut down his lead to just 4. And Tanduay showing some toughness in the end. Pero yung break press na yung press break nung Shell, yun ang bumali sa kanila dito. Good judgment here by Jerry Esplana. Kakampi nila ang oras dito. Hindi nila kailangan magmadali. Esplana to Paras. Paras is short. Rebound Jackson. Kick out. And that could have been the play of the game. Oo. The rebound of the game by Chris Jackson. Grabe. Ito pong mga kaibigan natin sa Ormoc. Napakaswerte. Swerte sila. At sinasabi namin sa inyo, worth the wait ang labang ito. Kahit na malate kayo ng konti ng pananood, still treated to an excellent display of basketball. Yung Tanduay kanina, sinasabi nung puna natin yung kanilang lack of composure, but they came back strong. Nakascore sila ng 4 straight points, pero again, when you talk of experience, dito papasok ang experience ng isang champion team katulad nitong Shell. At ang magandang ginagawa pa ng Shell dito is they've been able to force Tanduay to play a half-court game. Na-control na nila yung transition game ng Tanduay. Hindi na sila masyadong nakuna ng puntos doon sa kanilang napakalakas na transition game. So, forcing them to play half-court paved the way for this impending win by Shell here. And Esplana playing the best basketball of his career. Dito po sa game number 3, 87-81. Shell on top, 26.2 seconds left. Tingnan natin kung ano pang natitira sa Tanduay. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Marami magsasabi na baka imposible, 26.2 lamang ng animang Shell. Pero dito ho sa PBA, marami na rin ang nangyari sa loob ng 26.2 seconds. Ball possession sa Tanduay. Ayan, ball possession kasama Chino, dalawang 3-point shot lang yan. Tatabla sila. At nakita na natin nangyari yan. Dalawang sunod na 3-point shot. Naku, nagkamali pa. Rubiz, pass block! Benji Paras saving the day. Pangalawang beses na ginagawa ni Benji yan. In game number 2, kung maalala nyo, Rene Alforque shot a desperation 3-point shot to make sure na hindi papasok, to send the game into overtime. Sinong sumapalpal? Yan ding mamang yan, si Benji Paras. Grabe effort dito ni Benji to think nanggagaling sa loob yan dahil ang tao niya si Eric Meg. Hinahabol niya yung mga maliliit na gwardya sa labas para supalpalin yung tira nila. Too many heroes sa ballgame nito para sa Shell. Dito mo masasabi total team effort. Yung players, ganda nang ipinakita. Yung coaching staff, bigyan din namin ng credit. Si Perry Roquillo, si Joey Guanyo, even Herc Galianta. Yung kanilang patch-up job ng mag-foul trouble yung kanilang key personnel. Victor Pablo, 5 personals. Si Benji Paras, 3 personal fouls as early as the first quarter. Pati yung kanilang bench support, sila Jay Mendoza, sila Jun Marsan. Sobrang Oo. total team effort. Another block by Benji Paras. At si Benji Paras finishing the game with top defensive plays. Mga supalpal sa 3-point area. And you don't do that every day. And Shell takes a 2-1 lead in this ball game, in this series.
McDonald's PBA All Filipino Cup. Ito po ang game number 3. Nagtatapos sa Ormoc City. But some unfinished business. Ang ating pong best player, Viva Mineral Water, best player of the ball game, ay walang iba kung hindi si Chris Jackson. Ibang ipinakita itong si Chris Jackson dito. Si Chris Jackson nakapagtala ng total of only 8 points. Pero ang kanya pong mga numbers, 12 rebounds. At ang isang hindi mapapayaran sa kanya, yung composure, yung kanyang solid display ng, ang tawag dito, control ng ball game eh. He in fact controlled the ball game, especially on the defensive end. Yes, sa defensive end, hindi yung puntos. Yung leadership din niya, crucial yung mga puntos na produce niya. Pero Benji Paras and the rest of the Shell team helped him out a lot. Grabe itong larong ito. At ito po ang ating PBA buddies, ang Budweiser PBA buddies. Yung numbers would lie in this ball game. Kahit ganyan kadami yung numbers ni Mike and Alvarado, Alvarado fouled out in the fourth quarter. Paras, Castillo, yun ang sinasabi natin, umiscore ka ng 50. Pero yung 3-point shot ni Castillo kanina, yun ang clincher. Yun ang clincher sa tingin natin. Going back, looking back into this game, yun ang pinaka-masakit na tira para sa Tanduay. At nanggagaling po rito sa Ormoc City, nagpapasalamat kami. Next Wednesday, lilipad na ho kami pabalik sa Metro Manila. Lalaro po tayo sa Phil Sports Arena. Expect a mammoth crowd dyan sa Miyerkules na yan. Makakasama nyo kami starting at 7 p.m. Yan po ang ating laban. Siyempre, maaga-aga dyan, meron tayong pregame para kay Coach Cheng Yao sa buong staff ng Vintage Sports para sa mga tao ng Ormoc. Maayong gabi. Daghang salamat from Ormoc City.